Magandang araw, Grade 6 learners. May tanong ako sa inyo. Kapag narinig ninyo ang salitang bayani, sino agad ang naiisip ninyo? Si Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Tama. Pero alam ba ninyo na hanggang ngayon ay mayroon pa ring mga bayani? Hindi sila laging may monumento. Hindi rin sila laging nasa mga aklat ng kasaysayan. Marami sa kanila ay nakakasalamuhan natin araw-araw. Sino kaya sila? Iyan ang ating aalamin ngayon. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong magagawa ninyo ang mga sumusunod. Matutukoy ang mga makabagong bayani ng Pilipinas. Maipaliliwanag ang kanilang mahahalagang kontribusyon sa ating lipunan. Maiuugnay ang kanilang mabubuting halimbawa sa sariling buhay. Makapagpapakita ng pagpapahalaga at pasasalamat sa kanilang mga ginagawa. Noong nakaraang aralin, pinag-usapan natin ang matalinong paggamit ng enerhiya at kung paano ito nakatutulong sa pangangalaga ng kalikasan at sa ating pamumuhay. Ngayon naman, pag-isipan natin ito. Kung ikaw ay magtatapos na ng pag-aaral, ano ang gusto mong maging? Doktor? Guro? Engineer? Police officer? Chef? Scientist? O baka content creator? Ano man ang gusto mong propesyon, tanungin mo ang sarili mo. Paano ako makatutulong sa aking kapwa at sa aking bansa? Iyan ang simula ng pagiging isang makabagong bayani. Ano kaya ang pagkakatulad ng isang guro, doktor, pulis, sundalo, bumbero, OFW, volunteer at social worker? Hindi sila pare-pareho ng trabaho, pero pare-pareho silang may layunin, ang maglingkod sa kapwa. At dahil dito, sila ay maituturing nating mga makabagong bayani. Ano ang makabagong bayani? Ang makabagong bayani ay taong naglilingkod sa kapwa at nagbibigay ng mahalagang ambag sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang trabaho, talento, sakripisyo, at pagmamalasakit. Hindi nila kailangang lumaban sa digmaan upang matawag na bayani. Ang kanilang kabayanihan ay nakikita sa araw-araw na paglilingkod at malasakit. Una, ang guro. Ano ang ginagawa ng isang guro? Hindi lamang siya nagtuturo ng math, English o science. Hinuhubog niya ang kinabukasan ng mga bata. Halimbawa, kung wala ang ating mga guro, sino ang magtuturo sa atin kung paano bumasa, paano magsulat, paano maging mabuting tao? Kaya napakahalaga ng kanilang papel sa ating lipunan. Pangalawa, ang doktor. Kapag tayo ay may sakit, sino ang ating nilalapitan? Doktor! Noong panahon ng pandemya, maraming doktor ang nagsakripisyo. Marami ang halos hindi na umuuwi. Ginawa nila ito upang mailigtas ang buhay ng maraming Pilipino. Isa silang tunay na halimbawa ng kabayanihan. Pangatlo, ang pulis. Ano naman ang tungkulin ng mga pulis? Pinapanatili nila ang kaayusan. Pinoprotektahan nila ang ating komunidad. Kapag may sakuna, kapag may nawawalang bata, kapag may nangangailangan ng tulong, nariyan ang ating mga pulis. Apat, ang sundalo. Ang mga sundalo naman ay nagbabantay sa seguridad ng ating bansa. Handa silang magsakripisyo upang mapanatili ang kapayapaan. Hindi madaling iwan ang pamilya, ngunit ginagawa nila ito alang-alang sa ating kaligtasan.
5. Ang bumbero. Kapag may sunog, hindi sila tumatakbo palayo. Sila ang unang pumapasok upang iligtas ang buhay ng iba, kaya sila rin ay mga bayani. Pang-anim, ang OFW. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Tinatawag silang OFW o Overseas Filipino Workers. Malayo sila sa kanilang pamilya. Ngunit ginagawa nila ito upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay at makatulong sa ekonomiya ng bansa. Mga makabagong bayaning Pilipino, Efren Peña Florida. Kilala ba ninyo si Efren Peña Florida? Siya ang nagtatag ng Kariton Classroom. Sa halip na hintaying pumunta sa paaralan ang mga batang lansangan, siya mismo ang nagdala ng paaralan sa kanila. May kariton siyang puno ng libro, may whiteboard, may mga gamit sa pag-aaral. At doon niya tinuturuan ang mga batang walang pagkakataong makapasok sa paaralan. Dahil sa kaniyang malasakit, ginawaran siya bilang CNN Hero of the Year noong 2009. Randy Halasan. Isa pang makabagong bayani ay si Randy Halasan. Isa siyang guro. Hindi madali ang kaniyang paglalakbay. Nagbibiyahe siya ng maraming oras at naglalakad pa upang makarating sa paaralang walang kuryente at kulang sa pasilidad. Ngunit hindi siya sumuko. Tinulungan niya ang mga batang matigsalog na magkaroon ng edukasyon at mas magandang kinabukasan. Dahil dito, kinilala siya ng Ramon Magsaysay Award Foundation. Ngayon naman, ikaw ang sasagot. Kung ikaw ay magiging makabagong bayani, anong klaseng bayani ang gusto mong maging? Doktor, teacher, engineer, scientist, farmer, police officer, entrepreneur, o simpleng estudyanteng tumutulong sa kapwa? Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong nagagawa. Mas mahalaga ang kabutihang ginagawa mo para sa iba. Handa na ba kayo? Sagutin natin! Una, sino ang nagtatag ng Kariton Classroom? A. Jose Rizal. B. Randy Halasan. C. Efren Peña Florida. Tama! C. Efren Peña Florida. Pangalawa, sino ang tumutulong upang mapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad? A. Doktor. B. Pulis. C. Guro. Tama, B. Pulis. Tatlo, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang makabagong bayani? A. Mayaman. B. Sikat. C. May malasakit sa kapwa. Tama, C. May malasakit sa kapwa. Ngayong araw ay natutuhan natin na ang kabayanihan ay hindi lamang makikita sa mga bayani ng nakaraan. Maraming makabagong bayani ang patuloy na naglilingkod sa ating bansa. Ang kanilang kabutihan at sakripisyo ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. At higit sa lahat, kahit bata ka pa, maaari ka nang maging bayani. Sa simpleng pagtulong, pagiging responsable, paggalang sa iba, at pagmamahal sa ating bayan. Kung may natutuhan kayo sa ating aralin, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang Grade 6 video lessons. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam at mabuhay! Ngayon naman i-apply natin ang ating mga natutunan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawaing ito.